Okay, magandang araw po sa inyong lahat o gabi, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood. Welcome po sa isa na namang episode natin, 192. Tama ba? 92? Last time, 191. Hindi, tungkol yun sa pagbibigay po. Kasi itong, syempre nasa Corinthians pa rin tayo mga kapatid. Okay. Sa ikalawang libro tayo at malapit na tayong may-ari dito. No? Ang pinag-usapan po natin last week ay yung mga Corinthians kasi, tila ba kuripot? Hindi naman. Hindi parang sila kasi sabi nila, magbibigay sila. Nung ayan na singilan na, sabi nyo magbibigay kayo nasa na? So parang gano'n. Kasi nung pala, upon studying the history and kung ano yung nangyari before, is may tendency daw, di ba, yung mga taga-Corinth, na kapag sinisingil sila sa sinabi naman nila, sila naman na nag-impose sa sarili nila, hindi tinutuloy, naduduwag siguro, nababahagang buntot, parang gano'n. Specifically, tungkol po ito sa pagbibigay. No? Sila naman nagsabi na magbibigay kami, sige, we volunteer. Tapos pag andyan na, disaster na, o kaya andyan na yung opportunity, bigla silang nagfa-fall away, fall back. So, ang nangyari dito is, sinabi ni Paul na tingnan nyo yung mga taga-Macedonia. No? So parang quote-unquote na kumpara pa yung Corinthian church sa Macedonian church. Na supposedly, ang Corinthians is may kaya, Macedonia, medyo mahirap in comparison sa kanila. Pero sila ang Macedonia is nagbigay. Sila pa nagbigay ng hindi lang sa kakayanan nila, kundi beyond. Beyond pa. So, in a way, is, ang pwede nating tawagin sa ginawa ni Paul, invento ko lang, is comparative encouragement. Okay. Pwede ba yun? Sige. Pero kinumpara niya para ma-encourage yung... Kayo ba, sir, bilang isang guro, ikaw, sir, ginagamit mo ba yung ganong technique? Gusto mong mag-encourage ng student? Oo, pero kapag nag-encourage ako ng student, hindi ako gumagamit ng concrete na comparison na tao. Yung classmate nila mismo? Oo, hindi ako gumagamit ng ganun. Gagamit ako siguro ng mga ibang successful na tao. So, yun, hindi another classmate nila. Para hindi pagtampulan siguro ng Yes, exactly. away o selosan, inggitan. Nice, maganda. To encourage. Yun. Okay, yun lang. Okay, so ito naman is tungkol pa rin sa pagbibigay. So, ngayon ang tatalakayin natin, paano naman? No, kung sa simbahan, may mahirap. Okay. Ngayon, sa halos na lahat naman siguro ng simbahan na nandito sa Pilipinas, ay hindi lang pala tayo nationwide, worldwide na nga pala tayo. Okay. Simbahan dyan sa mundo, kahit saan naman dyan. Siguro naman. Oo, Lagi siguro, naman may mahirap. Siguro naman baka merong... When we say about mahirap, we are talking about economically. No. Mahirap talaga, konti sahod. Di ba? Ganon. So ano ang gagawin ng simbahan dito? Paano tutulungan ng simbahan? Ano ang gagawin mo bilang individual? Sige nga, tingnan nga natin sa unang verse hanggang 2. Hindi ko na kailangang sumulat pa sa inyo tungkol sa pagbibigay ng tulong sa mga kapatid sa Jerusalem. Jerusalem, sir. Ito yung yung mahirap na church. Sinabi dito, hindi na daw kailangang sumulat. Dahil siguro alam na o paulit-ulit na. Alam ko kasing gusto niya. Okay. Alam ko kasing gusto niyong tumulong. So meron po silang kagustuhan. Okay. At pinagmamalaki ko na kayo sa mga taga-Macedonia. Konektado pala dun sa last time, no? Sabi ko, yung mga kapatid sa Achaia, ready silang tumulong nung 1 taon pa. Dahil excited kayong tumulong. Okay. Na-encourage din ng marami sa kanila. Okay. O dahil daw sa kanilang excitement, o zeal, o passion na pagtulong, mas na-encourage pa yung iba. May ganun pala, no? Okay. Kapag mas lalo kang generous, na-encourage yung iba na, ako nga din.
maging generous. Yun ay kung tama ang heart mo. Yes, okay. Una sa lahat, hindi tayo nang mamanipulate ng emotions, especially kapag sa giving. Pero actually, there's a possibility na si Paul dito is medyo sarcastic. Okay. Kasi, hindi naman na kailangan sanang ipaalala at or i-remind ni Paul yung mga bagay na ito if talagang reliable sila sa pagbibigay at hindi sila nagba-back off sa pagbibigay. Gets ko. Parang kung lalagyan mo ng tono, di ba? Hindi ko naman na kailangan pang paalala. Oo. Parang gano'n, di ba? Kaya di naman kasi nagsabi niyan eh. Parang ganun. Pero sa tingin ko, hindi naman ganun yun. Wala lang, exage lang. Pero ang punto lang nun is, May sarcasm. possible daw na may sarcasm dito. Again, ginamit niya uli na example yung Macedonian Church sa South. Macedonia, sa North pala. Macedonian Church, Pinagmamalaki ko kayo. Macedonian Church sa North is mas mahirap sa kanila composing ng Philippi, ng Thessalonica ata isa at saka ng Berea. Oh, yeah. So, sila is mas mahirap. In comparison sa Corinthians. Corinthians sa South, Achaia sa South. So, kumbaga, kung kaya nila, mas able kayo. Kung kaya ko, kaya mo rin. Gano? Oo. Kaya nga sabi ko sa iyo, sir, di ba kanina? Minsan magulo, di ba? Kung sino pa minsan yung mga walang kamay kasi may trabaho ako. Tapos, meron naman ako mga kasama sa trabaho na kumpleto ang kamay. May pinag-aaralan. Mataas ang pinag-aaralan. O mababa man ang pinag-aaralan. O mas mataas ang posisyon sa akin. O mas mababa man ang posisyon sa akin. Regardless. Kung ano. Pero trabaho kasi. Alam mo, ang tumulong pa sa akin, yung ating nasa PWD sector. Yung kulang-kulay daliri. Oo. Nagtatype sila, kulang-kulay daliri. Pero yung mga iba na kumpleto ang kamay. Nagpa-Facebook, mga ganun, di ba? At hindi lang yon, hindi ang tumulong pa sa kanya nasa malayo, sa satellite, sabihin na lang nating satellite office. Okay. Ganun na lang. Kasi, di ba kahit sa business na naman, may mga pagkakataon na you're expecting na kamag-anak or family mo ang susupport sa'yo, pero hindi. Stranger. Mga strangers pa yung minsan na tumutulong sa atin. Yung parable ng Good Samaritan. Oh, di ba? Di ba? Kasi na pa expected na Levite at priest na tutulong sana, hindi yun ang tumulong, kundi yung unexpectedly na neighbor, yung Good Samaritan. Ayun. Minsan din daw yan sa pag-ibig. Yung... Wala. Okay, sige. Hindi kasi minsan parang hindi ko akalain na ako pala is may in love sa kanya. O yung mga ganun. Pero, Kasi nga, we are in an ideal world. Sila naman supposedly, yung i-expect naman kasi natin talaga na mas magbibigay at mas tutulong. Ano pa, yung mga ganyan, yung mga Pharisee na dapat alam nila ang Bible, di ba? Pero sila yun lacking sa obedience. Na-miss out nila yung Messiah. Kung sino pa yung mga hindi nakapag-aral, Sila yung nakaunawa at nakakita. Yan ang irony of life. Okay. Next, 3 to 5. Kaya ngayon ay papupuntahin ko ang mga kapatid dyan para hindi mapunta sa wala ang mga pinagmamalaki namin tungkol sa inyo. At para mai-ready nyo na ang tulong nyo gawa ng sinabi ko. Kasi kung hindi, pag may sumama sa akin na mga taga-Macedonia at nakita nilang hindi kayo nakaredy, mapapahiya kami. Kasi masyado kaming nagtiwala sa inyo at mapapahiya din kayo. 5. So, naisip ko, kailangang paunahin na dyan ang mga kapatid na to para maiayos na ang tulong na pinangako nyo at ready na pagdating ko. At makikita na nagbigay kayo kasi gusto nyo at hindi dahil napilitan lang kayo. Okay. So, medyo playful si Paul dito. No? In terms of... writing niya dito. Siyempre, ayaw nga, pinagyayabang na nga niya yung, yung mga taga-Corinto sa Macedonia. Ayaw naman niya na, gusto nyo ba abutan kayo ng mga taga-Macedonia na reluctant kayo sa pagbibigay? Hindi pa kayo nakahanda, no? Yeah. Siguro ang gusto rin ni Paul dito is hindi mawala yung reward ng Corinth sa kanilang initial na generosity, na desire. So, kumbaga, ina-encourage talaga ni Paul dito na wag mag-back off yung mga tao sa kanilang pagtulong kasi genuine naman nung unay desire. Ang gusto ring mangyari ni Paul dito is matanggal yung reluctance. Yung parang may hesitation na
na magbigay. Bakit? Kasi si God, nung binigay niya si Jesus sa atin, hindi naman siya nag-hesitate eh. Nung binless niya at finorgive niya yung mga tao na humingi ng tawad at saka yung mga na humihingi ng tulong sa kanya, hindi siya nag-hesitate na tumulong. So, kumbaga, it is expected then of us as a Christian, hindi tayo din nag-hesitate. Siguro, sir, ganyan kasi talaga yung karamihan ng mga tao eh. No? Siguro, ako siguro, naranasan ko din ito. Okay. Pero, yun nga, no, kunyari, ikaw, meron ka ng nangutang ka, tapos Okay. may pambayad ka na sa utang. Ah. Parang, ang hirap pakawalan. Di ba? Parang, may pambayad na ako eh. Nanghihinayang ka ngayong magbayad. Kasi pag pinagtatagal mo, mas humihirap, di ba? Tapos nagko-compute ka na, di ba? So sila ko naman, pag nagbibigay, tapos kinumpute nila, ay, isang ano din to. Nike shoes din to sa Nike factory, di ba? Bago. So parang nako-compute nila, ay, pangbayad ko na sana to ng bills. O ganito na sana mabibili ko dyan. Kaya ngayon parang hindi nila maano. Ngayon sa pagpapatawad, ganun din eh. Saka sa panghingi ng sorry. Yes. Pantinin mo, sir, kapag ikaw nagkaroon ka ng pagkakasala sa isang tao o pagkakamali, na-offend mo, tapos nag-sorry ka agad, dali. Sabi mo agad eh. Pero kimin mo, Matagal. tiisin mo, sir. Habang lalo mong tinitiis, mas lalo ang hirap bigkasin ng sorry. Kasi nag-iisip ka na, ba't ako magsusorry? Tsaka kunwari na pag sorry ka na, malaya ka na eh. Tapos pag yung isang tao ayaw pakawalan yung forgiveness, pansin mo, sila yung nakakulong. Oo nga. Yun. Para daw yan lason, sabi nila Spurgeon. Diba? Ang unforgiveness daw is para daw yan lason. Kala ko may punchline ka sa sasabihin mo. Wala naman. Okay. So, ang totoong prisoner doon, yung ayaw magpatawad. So, in short, mainam na kung talagang genuine yung desire nating magbigay. Tayong reluctant. Kumbaga, i-resolve natin sa puso natin kung magbibigay ba talaga tayo o hindi. And that's it. Hindi yung bigay-bawi. Kaya mahalaga na nakaseparate to. Yes. Sa utak mo pa lang, saka sa physical mo na ginagawa, nakaseparate na yung ano mo, yung pambigay mo. Tsaka yung pagbibigay is out of generosity. Hindi yung napipilitan or grudging na, ano ba naman yan, required ba tayong tulungan? Huwag daw ganun yung mindset. Ako naman, nagtataka, napakadami akong kilalang Christian, hindi naman nangihinayang na bumili ng kung anong anik-anik. Kunyari, maglilibot tayo, ganun. Magbabayad ka rin naman eh, pamasahe. Yes. Magbabayad ka ng mga aesthetic na mga damit o ng mga, di ba? Hindi ka naman na... Kung saan sa naglilibot. Yung diba? data mo. Di ba? Bibili ka ng, dami. Kahit yung phone, quality Dati ng nung phone. araw, wala namang mga ganyang kapritsyo kang Yes, load. wala nga. Pero ngayon, parang kasama na siya sa need na. Yes. Pero mamaya i-explain bakit. Kung minsan questionable pa kung talaga bang malalim na Kristiyano yung mga ganito. Minsan sa sobrang hindi ka nanghinayang pag sobrang dami mong add to cart, di ba? Para naman sa ganito yan. Hindi, ano lang naman eh. Yun yung sabi natin last week. Yung ating generosity at yung ating pagbibigay, it is a test of where our heart is. Okay. No? For where your treasure is. Para mo malalaman kung ano ba talagang pinahalagan. Bakit ang hirap kung itulong ito sa aking brethren? Baka hindi ko pa siya ganun kamahal. O baka mas di pa evident sa akin. Or baka mas mahal mo yung material wealth mo. Yun, machi-check mo ngayon. Bakit ang hirap? Di ba dapat maluwag lang? Yes. Machi-check mo. Yun ang makinagandahan. No? So win-win ka. Yes. Kung tama ulit ang heart mo. Yes, kung tama yung heart natin. Verse 6. 6. Ganito kasi yun, aani ng konti, ito na, ang nagtatanim ng konti at aani ng marami ang nagtatanim ng marami. Sowing and reaping, ano? Itong na to, verse na to, we should understand na this is both material and spiritual. Akala kasi natin spiritual lang to. Hindi, this also applying to both. Pansin mo, yung farmer na nagaano ng buto, nag-hoard. Yes, madami siyang mga nakatago na seed sa kanyang barn. Pero pag anihan na, konti lang yung aanihin niya kasi konti lang pinakawalan niya. Pero yung mga nagbigay at nagpakawala ng mas marami siyang aanihin. The more kapag risk. anihan na.
Yes. More risk, more ano. Actually, hindi naman risk magbigay eh. Mm. Sabi nga doon sa isang palabas na panood ko, kailanman ay hindi pagsasayang ang pagtulong sa kapwa. Magkaiba'y pagtulong sa pagkonsente sa kapwa. Kasi may biblical basis naman yung ating pagtulong Actually, supposedly. ngayong nag-aaral ako ng social work, isa pala sa mga foundation teaching ng social work is Okay? you help them to enhance themselves, not to be reliant. Yes, not to be Sa'yo. reliant. Oo. So yun pala ang essence ng social work. Kaya Kaso nga nga di- lang iniisip mo, kasi yun nga kasi 'di ba may mga program na mga 4-piece na ganyan, para tuloy inaano ko no. Pero actually ang 4-piece meron siyang nakaangkas na programa na hindi dole out to. Actually, hindi nga lang dole out yun. Meron pa nga sila ng tamang mindset, Yan. ng skills Yan. enhancement, tinuturuan. Oo. Kaya napakaganda sana ng programa ng 4P. Sana. Okay. Kaya nga lang, ang problema is, ang nafo-focus is yung allowance. Hindi kasi nga ang Sa tao, hindi ko naman sasabing sa government. nagka-deterrent na nga na kapag di ka umattend ng orientation, baka mababawasan. Baka ganun eh. Kasi ang matigas yung ulo ng tao na ang hinihintay lang nung iba, Pera lang. is yung pera. Yung iba ha. Parang they do not want na matuto. Parang 'di ba ang sabi is you give a man a fish, 'di ba? You live for a day. You live for a day. Tapos teach But him teach man how to fish and he will live Minsan, every day. ayaw nila nung kaalaman na yun na gusto ko nga matutong mangisda para ako nga sa sarili ko kahit wala si DSWD, kaya ko tumayo sa sarili ko pa. Ayaw nila nun. Mayroon nga isang social worker, tinuturuan sila tinatanong, magkano ang gastos nyo sa yosi, sa alak, o sa ganitong bagay? Pag kinompute nyo yun, pwede nyo ng panggastos yun para meron kayo SSS. So, kumbaga, binibigyan sila ng knowledge ba kung paano tutulungan sa sarili. And by the way, hindi naman lahat, Kumbaga, meron naman mga 4Ps na nakuha ko yung essence noong programa. Kaya talagang nakaahon sila dun sa kanilang katayuan sa buhay. Now, kung babalik tayo dito sa kung nag-show ka ng maliit, re-rip ka ng maliit, show ka ng malaki, re-rip ka ng malaki. Doon naman tayo sa side ng spiritual. Siyempre, kapag mas nag-spend ka ng time sa word, mas mag-grow ka not only in knowledge but also in wisdom and obedience. Hindi kung sa tingin nyo, bakit kaya ang mature ni brother ka ni sister? Hindi magic yan. Hindi yun magic. Kumbaga, meron yung pag-spend ng time. Ngayon, bakit ang dami niyang alam sa Bible? magtataka ka, bakit? Diba? Ikaw naman, sabihin natin na, sisimba din naman ako, pero saan mo mas ginugugol yung oras mo, resources mo, panahon mo, di ba, buhay mo? Kung hindi rin naman doon, hindi mo masasabi na you are doing the same thing doon sa tao na kino-compare mo yung sarili mo. Lalo na, syempre, kapag nasa simbahan tayo, magkakamukha nga tayo. Oo. At saka madaling magpakabait sa simbahan. oo. At saka yung environment doon is somehow okay and controlled. Oo. Paano paglabas? Yun nga. Wala na si leader. Wala na si elder. At saka itama natin, wag din tayong extreme na si God. Materially, gusto naman din talaga niya tayong i-bless. Pero ayaw niya na yung material blessing is takpan yung mga spiritual blessing na dapat mayroon tayo. Yun lang naman. Hindi against si God. Hindi naman niya gusto na maghirap ka. Hindi naman ganun. So, kumbaga, hindi against si God na tayo is maging materially or economically able. Problema lang kasi dahil nga mayroon ng prosperity gospel, which is non-gospel at all. Na defeat yung purpose ng gospel talaga mismo. Na health, wealth, and prosperity lang. Yung main goal. Kaya yung mga tao ngayon na nakakarinig nung prosperity gospel, kahit sabihin yung hindi naman yan ang gusto naming i-promote, dahil nga sa dami ng sinasabi yung promise na ganon, yun yung nagiging hope nila. Hindi na si Christ mismo ang hope nila. Ngayon, kapag yung pa nga nagiging motivation. Pag nagkaroon sila ng problema, naghihirap sila, para tuloy yung mangyayari, nagsinungaling pa kayo. Kala ko ba blessed? Di ba? Magka-questionin pa ngayon nila si God.
Kaya sa Matthew 6:33, sabi doon, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Yung all these things ay addition, hindi motivation. Hindi mo sinisik si God para makuha yung addition. Kumbaga, habang sinisik mo si God, yun dinadagdag na niya. Parang si Solomon, ang hiningi niya ay wisdom. Hindi niya hiningi yung power or influence, hindi niya hiningi yung wealth. Pero dahil nakita ni God na hindi to corrupted ng mga material na bagay, bukod sa binigay niya yung wisdom sa kanya, ibinigay din pati yung mga hindi niya hiningi. I'm not saying na hindi tayo manghihingi ng araw-araw nating pangailangan kasama yung sa prayer. Give us this day our daily bread para everyday tayong dependent kay God. However, i-watch out din natin yung desire ng puso natin. Baka puro earthly or material things na lang yung gusto instead na si God mismo ang gustuhin natin sa ating buhay. Natakpan. Natakpan. No, yeah. Buti nga sana kung natakpan lang eh. Baka yun na lang yun natira. Oo. Parang ginagamit mo na lang si God as means Oo. o paraan para makuha mo ang gusto mo. Kasi yun. ganun parang naging Santa Claus na. No? Yeah. Hindi na Panginoon. Pengi noon. Di ba? na. Yun nga ang nangyari na parang meron akong plano, meron akong gustong gawin sa buhay, meron akong pangarap, God, tulungan mo ako makuha to. Yes. Ganon Yes. ang nangyari. Hindi po ganon ang Diyos, mga kapatid. Ano? At marami po akong kilala, mga kaibigan natin, netizens, and my friends din, na minsan ganon din yung mindset. Yes. No, na parang, this 2025, this is my year. Amen naman, di ba? Okay. Pero, ganon pero syempre, sabi nga sa Philippians 4:19, "My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." So kumbaga, ina-encourage tayo ni God na maging generous at huwag matakot kahit na meron tayong mga pangailangan. Ibig sabihin, huwag tayong maging kuripot, huwag tayong maging ganid o sarado yung kamay natin sa pagbibigay. Kasi kino-comfort tayo ni God na, ba't ka nagwo-worry, anak? Ako naman ang nagpo-provide ng needs mo. O, ayun. So, kumbaga, kailangan ma-overcome yung worry and fear ng love ni God sa atin. At saka yung essence kasi ng verse is ibe-bless ka talaga kapag ka generous ka. Parang Yes. yun yung ano niya. No? Yun yung sabi mo maganda yung grip para daw yung sand. Alam yan, no? Pag mas lalo mong hinalokip-kip yung kamay mo, lalong humuhulagpos. yung mas konti yung makukuha mong sand. Pero kapag relax lang, mas madami kang makukuha. Yun yung pinaka sense. so huwag ka lang makasarili. Yes. So paano ang gagawin mo para ikaw is hindi makasarili? Okay. Ako ba ay makasarili? Yan ang itanong natin sa sarili natin. Kasi ang isa sa mga mahirap yan i-assess Parang hindi naman. Ganito yan. Ma-assess naman siya halimbawa, kunwari pagbibigay in terms of kailangan ng kapatiran. Anong lagi nating mindset? Sila na lang mas may pera kasi sila sa akin Iyan na yung isang example kung ikaw ba ay generous or not. Pansin mo, attitude pa lang ng isip na mas mayaman kasi sila sa akin, konti lang yung ko. Actually, ang pagiging generous ay hindi naman nakabase yan sa kung mayaman ka o mahirap. It is based on the attitude of the heart. Di kung mahirap ka, you give in that poverty. Kung ano lang meron. At saka, nung napag-usapan natin mga previous episode, hindi lang naman monetary ang pwede mo ibigay. Yes, exactly. Kung kinakapos ka, di ba, kunyari, sa pamilya, di ba? Kung ikaw, wala kang pera para maiambag dun sa, sabihin natin na hospital mo ka maghanap, hindi ikaw naman ang magbantay, o ikaw naman ang maglaba, magurong, o anumang serbisyo para mapagaan. Yes. Pero eventually, sikapin mo rin na sometimes, ikaw din naman yung mag-abot. Hindi naman yung hanggang doon na lang. Pero syempre, kumbaga, sa ngayon, wala. Magsukli-sukli ka sa ibang paraan. Yun. Hindi ka totally wala. Yung hindi ka na nga nagbibigay, hindi ka na nga din nag-e-effort, ikaw pa minsan yung nagiging problema, parang double kill naman na yun. Masyado ka ng blessed. Isa-isa lang. Yun. Next, verse 7. Ay, 7.
Dapat magbigay ang bawat isa sa inyo depende sa gusto niyang ibigay. Hindi mabigat sa loob o napilitan lang kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. God loves a cheerful giver. Ito po yung tawag dito, ito yung ating sinusunod na verse sa ating giving sa church. No, sa aming local church po ngayon, ito talaga yung sinusunod namin. Although kami, hindi namin pinapractice or tinuturo na yung tithes is obliged sa member na pag hindi sila nag-tithe sa'yo, ninanakawan mo ang Diyos. Hindi po namin yung tinuturo. No? Pero kung isang tao, kagaya ni Sir John, sa kanya gusto niya mag-tithe kasi naging practice niya noon. Pero hindi niya ini-impose sa iba, siya kanya yun. Diba? Parang sinabi ni Paul, sa kanya yun. Yun eh. At saka hindi ako limited nung 10% lang na yun. Ay, nabigay ko na. Kasi minsan ganun ay 10% na nabigay ko, okay na, exempted na. Parang tax. Ang point ko naman, kaya inihiwalay ko yung 10%, ayokong yung minimum na pwede ko ibigay mawala pa sa simbahan. Hindi naman ibig sabihin nun na yun lang yung Saka ibibigay nakikita mo yung need, ano? of course. Well, ganito kasi nangyayari minsan. Minsan yung iba, nasabi ko na to kaya tinatabangan magbigay, hindi nila nakikita ko saan napupunta. Oo, No? exactly. Parang wala namang saysay itong ba't bibigay ako tapos gagastos silang ni pastor. Mag-out of town. Kakain ng sushi. Buti na lang iba may hawak na. Oo. Di ba ganun? Kaya parang ayoko na magbigay. May bago na namang car si pastor. That is misuse. Yun nga, lalo na kung hindi pa nare-report ko, saan po nanggaling ang ating pondo ngayon? So minsan, parang ikaw, nag-iisip-isip ka rin na, saan nga ba napupunta yung binibigay ko? Totoo. Nalulugod nga kaya ang Diyos? Yes. Lalo na kapag inuuto-uto ka na sa pulpito na, dapat hindi nyo na tinatanong yan. Dahil kapag nagtanong ka, nagkakaroon ka ng duda sa iyong sarili. Kasalanan po yan. Di ba? Patay. Minamanipulate. Nadadala ka. Di ba? Ang ganda ng pagkakasabi dito, hindi tayo minamanipulate na magbigay. Hindi tayo inoobliga. Ang gusto ni God is cheerful yung bibigay natin. Tingnan mo si Ananias and Sapphira. Bakit na-deads? Para bang because of envy, para bang inobliga nila yung sarili nila magbigay. Saka pasikat. Diba? Ang pangit ng purpose. Oo, parang gusto nila maging bloated yung kanilang image. Oo. No, na hindi naman talaga Syempre sa ibang mga nakakilala, ang alam nila full. Oo. Yung 100% ang napagbentahan nila is naibigay. Pero in reality, hindi talaga. So, yun yung nangyayari. Bloated ang image nila. Oo. And ito, ang gusto ni God sa atin na pagbibigay, hindi napipilitan at hindi dahil inobliga. Sa temple ng Jew, may dalawang chest na kung saan pwede ka maghulog. Yung isa, obligatory. Yung isa is voluntary. Ngayon, kunwari, nagbigay ka sa obligatory, wala kang maririnig doon dahil ginawa mo lang kung ano yung dapat mong gawin. Pero yung sa voluntary, obliged ka diba? Sa voluntary, it speaks volume kasi doon na-reveal yung love ni God sa buhay mo. Kasi generous ka. So, ibig sabihin, kapag... Yun yung totoong sukatan na. So, pag nagbigay ka, kahit na hindi obliged, doon makikita na may evidence na nagmamahal ka. I am not saying na kapag ikaw is nagbibigay, ikaw ay righteous. Pero yung pagbibigay ay isa sa mga ebidensya na ikaw ay sumusunod sa Diyos. Na ikaw ay kinalulugdan at kinalulugod mo yung Diyos. Ito pa isa, minsan hindi nagbibigay yung ibang mga members kapag hindi daw nabe-bless kay pastor. Ganun. Yung pastor ba magbe-bless sa kanila? Hindi, yung hindi siya nabe-bless na parang ayoko naman siya mag-share. Hindi ako nabe-bless. Hindi, ang hinahanap mo pala, hindi pastor. Ang hinahanap mo ay entertainer. Hindi ako natuwa dun sa pagjo-joke nito. Hindi ko ako mag-aabot ng tip. Parang ganun na yung ginawa. Ginawa mo naman ng entertainment house ang bahay-sambahan. Hindi ganun. Okay, sige. Sabihin natin, saan ba sir napupunta? Dapat ang mga nakokolekta. Kasi sa halos lahat naman ng simbahan, sa tingin ko merong offering Di ba? Saan ba talaga magandang mapunta yan? Siyempre, ang common na kinapupuntahan nun ay yung mission expenses or yung pagbabahagi ng ebanghelyo. Di ba? Kunwari, sa pamasahe, sa
merienda or sabihin natin sa okay. mga ganon. So, kunyari, tamad yung mga elders at pastor nyo, parang nakakatamad magbigay. Parang ganun. Yun yung realidad, Siyempre, labas doon kung talagang generous ka, pero yung realidad talaga ng buhay, kung ang elder niya pastor, hindi naman nag-share yan sa amin. Kaya nga hindi yun yung dapat motivation natin. Yung pagbibigay kasi, parang galing yan sa salitang hilarious o hilario, which means hilarious. Na sa sobrang masaya ka, you give. Nice. Oh, di ba? Ang tawag dito, so blessed I can contain it, so much I have to give it away. Kasi kunwari, masaya ka, tapos wala kang ibang tao na pwedeng i-share yung kasiyahan na yun, ano mangyari sa'yo? Wala, di ba? Hindi ka masayang totoo. Yun. Kaya yung pagbibigay is an outflow of the heart. Again, wala yan sa kung mahirap ka o mayaman ka. Ilang beses ko na sinasabi, I've been to both sides na walang-wala ako and yung meron ako. And doon ko napatunayan na hindi kailangan na umabot ka sa estado na marami ka na para masabing pwede ka magbigay. Ayun. Kasi marami po akong nadidinig dyan na, alam mo, tira mo kunyari may nagbigay, tapos mayaman. Ala lang naman yan eh. Kung ako mayaman, ako din, magbibigay. Kaso pero, anong heart mo? Di ba? Kung ako ikaw mayaman, ibig sabihin kasi yung generosity, yun yung sabi mo nga Sir John, is napapractice yan regardless ng economic status. So kung ikaw mahirap, tapos nagbibigay ka, generous ka, baka nga makita pa ng langit yan eh. Be-bless ka eh, di ba? Dahil able ka eh. Sa mga documentary nga, na document na kung sino pa yung mga namamalimos, tapos nangailangan yung kapwa nila namamalimos, at gutom na, minsan sila pa yung nagbibigay. Sila'y mahirap. Yes, sir. Ako nagbabarangay ako before. Pupunta kami sa mga farmers. Nag-survey kami. Kapag pupunta kami sa mga bahay-bahay, yung mga farmers na nakikisaka lang, sa baryo, talagang mahirap, kubo talaga yung bahay, tagpi-tagpi. Nagpapasoft drinks pa. Kita mo nga. Diba? Ay, sir, tuloy kayo, sir. Though hindi mo hinahanap yun, ha? Hindi sir, wag na. Pasensya na kayo. Tapos soft drinks kayo. No. Tapos kapag yung mga farmers naman, kasi may farmer din naman na asyendero. Diba? Yung malalaki saka. Ano lang pala, front lang na, na mahirap. Ayun, sila pa yung parang nahihiya kang pumasok sa bahay, hindi ka pinapapasok. Okay. Diyan ka lang sa gate. Minsan, gano'n. Hindi ka masyadong iniestima. Cold. Kumbaga cold ang treatment. Okay. Ulitin ko lang though hindi hinahanap yun. Okay, though hindi natin hinahanap yun, pero doon pa lang makikita natin kung ano ang laman ng puso ng tao na whether generous ba o hindi. O hindi pwede sabihin na, hindi ko lang naisip yun na, hindi kahit desire, hindi mo na ipakita eh. Kasi sabi dito, God loves a cheerful giver. Meron ba, sir, na hindi cheerful magbigay? Yun nga, yun na obliga lang. Obliga. For example, kailangan mag-tithes or kasi mapupulpito tayo. Ngayon, sir, kunyari sa setup natin, ala namang ganun. May chance ba na magbigay ka na uncheerful? Nahiya ka lang. Pwede, diba? No? Kaya kasi ang practice po namin, secret. Pagbibigay. Kasi minsan kapag sabay-sabay po tayo magbigay, nandito po ang basket sa harap at maghulog po tayo isa-isa. Di ba? Paano kapag tumayo si brother sa gilid mo? Tapos hindi ka tumayo. Di ba? So, ma-oblige ka in a way. Hindi daw yun yung magandang sukatan ng generosity ng tao. Kaya before dun sa churches na inattenda natin, di ba? Daming mga envelopes na blank. Okay. Kasi kapag blanco yung envelope mo, pumunta ka sa harap, nagulog ka, walang laman. Pero, image ng iba, dahil nadala ka, saka nakakaya naman kung di ako tatayo, sabihin nila ako, report ako. Nagbigay ka pa rin, pero blanco. In fact, kasi minsan nasa ako nun, nagwi-witness ako ng nagbibilang ng may mga envelope na wala laman. Nahiya lang. Naghulog lang basta. Hindi nga nagsulat ng pledge na magbibigay ako ng kasi meron nung pledge na Though hindi natin practice 'yon. Ang pala ng cheerful ay hilaros. Hilaros. Ibig sabihin ay cheerful. So yung giving dun talaga nagugat? Yung pagiging cheerful. Okay. So
yun daw ang gusto ni God, yung hilaros giver, cheerful giver. Pansin mo, kapag ang isang tao ay cheerful giver, wala si Barnabas, di ba, binenta niya lahat, tapos masaya siyang ibinigay lahat sa apostles para magampanan ng apostles yung pangailangan ng iglesia. May nakita ka ba doon na naging malungkot si Barnabas? May nakabasa ka ba na kawawa naman si Barnabas? May napansin ka ba doon na nangayayat na si Barnabas? Wala. Kasi yung mga kumuha ng marami is hindi sumobra at yung kumuha ng kaunti, hindi nagkulang. Siguro, sir, ano yan, it's a matter of what are we valuing the For most. where your treasure is. Di ba, there sir, your heart yung will be sinabi din also. ni Jesus na pearl of great price. Yes. Isang taong nakatagpo nun, ipabenta niya lahat ng kanyang pagmamayari. Oo. Sa iba, mukhang engot yung ginawa niya. Great price yun eh. Oo. Pero doon sa tao na ginawa yun, wala siyang pakialam. Basta masaya siya na Yun lang naman eh, kapag nagmamahal tayo, kinikwenta ba natin binibigay Hindi. natin sa minamahal natin? Hindi. Di ba? Kunyari kayo, may romantically in love kayo. Okay. Di ba? O kahit hindi sa relationship, kahit sa magulang na lang sa Yan anak. din. Oh. Kinuwenta ba ng isang magulang na mahal yung anak, yung lahat na naitulong niya? Oo, hindi. Kinukwenta lang yan sa Pasko. Ay, gano'n. Hindi, sabihin, hindi. Oh, yun. Kapag kinuha yung mga napamaskuhan nyo, So, tingnan mo tapos binabawi. si God, He delighted to give to us. So, it is not difficult to suggest why God delights in a cheerful giver. He Himself is such a giver and desire to see this characteristic restored among His image and likeness sa atin. So, kumbaga, si God, sobrang generous sa atin. Abay, huwag naman tayong madamot. Christian tayo eh. Yes, 8 to 9. At kaya ng Diyos na bigyan kayo ng sobra-sobrang blessing para maibigay sa inyo ang lahat ng mga kailangan nyo. At marami pa kayong maibigay para sa mga mabubuting gawain. Hanggang ano? 9 lang. Ay, nakasulat sa scripture, sobrang mapagbigay siya sa mahirap, walang hanggan ang kabaitan niya. Ang problema kasi ng iba sa atin is akala natin yung pagbibigay ay doon sa dami ng blessing na tinatanggap natin sa Diyos materially. Pero nakalimutan natin na may mga blessing na ibinibigay si God sa atin materially. Because giving is not the amount, it is the attitude of the heart. Actually, we can discern din naman yung mga tao na alam mo may mga kalala tayo, sir, no, na kapos sa pera pero willing silang tumulong, ano? Yes. Pero may kilala ka naman na sarili lang naman yung iniintindi. It is para bang hirap na hirap magbigay. And not to be particular on those people, pero doon mo makikita kung yung tao generous or hindi. Kaya minsan pag bibigyan mo din yung mga ganun tao, para bang hindi mo alam kung nagwe-waste ka ba ng pagtulong o pagbibigay because they don't know as well how to value and appreciate kung ano yung ibinibigay sa kanila. So, ganun yung nagiging sakit nila because madamot. Kunwari nagdamot ka, hanggang doon lang yung pera mo. Pero pansin mo, hindi natin maintindihan kung bakit kung sino pa'y laging nagbibigay, siya pa'y laging pinagpapala. And then we realize, yun yung prinsipyo ng Diyos. Di ba siya yung, may joke pa nga na kaya nga ako yumaman kasi kuripot ako eh. Mayaman ka lang sa tingin mo. Pero wala kang gift ng contentment na masaya ka. Saka, ang pagbibigay, dapat masaya. Yes. Di ba? At saka, may ibang saya eh. No? Yeah, may iba talagang saya. May ibang saya. Na hindi pwedeng bilhin ng Pansinin nyo ito, pera. Ganito lang yan eh. Kunyari kumakain kayo, mag-isa, masarap na kinakain nyo. Wala lang. Di ba? Pero kapag kasama mo buong pamilya mo, kahit na o kinakain kaibigan mo, lugaw, tokot, baboy. Oo, di ba? Sarap na, no? Sarap Tapos pa. makakasama kayo. Iba yung Kasi saya. hihingan mo pa yung kausap mo, then nagtatawanan kayo. Yun ang pagkakaiba no nagbabahagi ka kung di meron ka. Minsan sa pagkain, magtatago ka pa para kainin mo mag-isa. Ano ba namang... Tingnan mo, hindi mo rin na-enjoy. Hindi mo enjoy. Tingin mo nakalamang ka, no? Oo. Tingin mo, nakalamang ka, pero minadali mo pa ang kainin niya, sumakit yung tiyan mo. So hindi mo rin na-enjoy. Minsan, kakatago mo, nilanggam. Kakatago mo, inipis, di mo rin napakinabangan. Yan, same as true din yan sa mga
nagte-treasure tas iniimbak lang. Tas kaysa naman sa i-donate mo, ipamigay mo, oh, ang nakakalungkot pa niyan, hindi, ito na lang may pagmamay-ari ko eh. Minsan, kung ano na lang yung natitira sa atin na ayaw nating i-let go, kukunin pa yan, ibibigay sa mas responsible dun sa bagay na yun. Hindi ka responsible doon sa treasures mo eh. O de, parang parable of talent din yan. Pansin mo, yun na nga lang yung meron ka, kukunin pa sa'yo. Tama to. Kasi, inano mo hinalukip-kip mo eh. Pero itong mga generous magbigay, Saka sa yan sa, laging meron. Sa tawag dito, sa usaping kaperahan o economic na economy. Ang pera talaga, hindi mo pwedeng patulugin sa mo. Yes. Kailangan gumagalaw ang pera. Hindi ko sinasabi na maging bulag. Dumadaloy. Hindi ko sinasabi maging bulagsak tayo sa Ayan. pera. Magkaiba yun. Magkaiba naman yun. Yun naman is hindi pinag-iisipan. Okay? Ang sinasabi lang dito is, alam natin kung bakit tayo nagbibigay. Gusto natin makatulong, gusto natin mag-glorify si God. Ay, eto actually, i-explain dito yung tamang uri ng pagbibigay. Okay. Anong verse ka na ba? Yes. Sige, dito sa verse 10 to 11. Ang Diyos na nagbibigay ng seed sa magsasaka at pagkain para sa lahat, siya ang magbibigay at magpaparami ng seed na kailangan nyo. Aani kayo ng marami para makapagbigay kayo sa iba. Lalo pa niya kayong payayamanin sa lahat ng bagay para lagi kayong makapagbigay. Yun ang purpose, no? Ibe-bless ka para makapagbigay. Yun. Dahil dito, maraming magpapasalamat. Iyon naman pala. Ayun. Magpapasalamat sa Diyos sa mga tulong nyo na dadalhin namin sa kanila. So, ibig sabihin, pinagpe-pray ni Paul na continuous na pagpalain yung mga giver. Bakit? Why? Oo. Kasi dahil giver nga, mas marami pong mabibless sa pamamagitan nila. At di lang yan, sir, pupurihin pa nila ang Diyos. Yes. Dahil nagamit kayo. Nakita nila na totoo yung yung Christianity Oo. sa buhay mo Kasi alam nila mapagbigay ang Diyos, mapagbigay ka, totoo yung Diyos sa buhay mo, purihin yung Diyos. Di ba, yun yung isa sa half nung sinasabi na ni James na true religion Oo. Yung pagbibigay o pagbibigay ng concern or sabi nating sa poor and widow. widows. Bakit? Ay sa Orphan. orphan and widow. Bakit orphan? Hindi naman niya kaya buhay sa sarili niya. Widow, dahil lalaki ang nagtatrabaho talaga Before, noon at nagpo-provide, wala nang mag-aasikaso sa kanila. Yun ang tunay na religion. Hindi naghihintay ng kapalit. Dahil hindi nila kaya ibalik yung tulong mo. Kawang gawa talaga. Yes. So, yun yung totoong pagbibigay. So, Ano, sir, ang say mo? Kunyari, magbibigay and then nakapost. nakapost. Kasi before, hindi lang naman yung usong post-post, talagang ina-announce Di ba? Mahigpit ako sa sarili ko about sa ganyan. Magkakaiba man ang tawag dito, magkakaiba man ng intention ang mga tao. Siguro ko i-announce nila yan for the intention na alam ng mga tao kung saan napupunta yung pera ng simbahan, pwede nilang sabihin sa mga concerned na members ng church. Ganun na lang. Pero para sa akin, kung gusto mong i-post para makita lang nila na may ginagawa yung church, merong ibang way para maipakita yun. Pwede tayong magbigay na hindi na kinakailangang i-post sa social media. Why? Kasi gusto mo na ang reward mo ay sa langit. Hipo ko ng reward sa langit And Sa bagay, oo. No, Sa tingin mo, sir, naniniwala ka na kapag ikaw nagbigay tas pinost mo, nababawasan. hindi Yung naman reward sa mo. nababawasan pero Wala nakaka-off kang na Wala kang reward kasi yung likes mo, yun na yung katumbas nun. possible. Kasi di ba, no, dahil wala pa naman likes nun Oo. Ang katumbas nun yung palakpakan, di ba? Applause. Yung praise pala Oo. na binigay sa'yo. Tsaka anong intention mo, ba't kailangan mo i-post? Para malaman nilang tumulong ka. Hindi ganun. Kumbaga, masaya ka lang. Yung tao bang masaya, iniisip, post ko nga ito. Hindi yung taong masaya na nagbibigay, gusto lang niya tumulong. Meron ako naalala. Bakit? Kasi nung college ako, may namamali mo sa labas nung NUST, nung college ko. Problema, wala ako kapera-pera. Wala talaga ako pera nung pauwi pa ka lang ako, pamasahe na lang sa jeep
Ngayon, nakamamali mo siya. So, wala akong pera, boss. Sabi ko, ginawa ko, naglagay ako ng papel tapos nagsulat ako na ilalagay ko sa kanya, pwede po pangkain lang, parang ganyan. Ginawa ko para ibigay niya sa iba. Alam mo nangyari, naiyak yung mga yung mga kasama ko. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, boy, kung alam, na-touch daw sila sa ginawa ko. Pero hindi ko alam na tinitingnan nila. Kung ano yun. Kaya wala ako, hindi ka ako nagbigay ka ako eh. Sabi ko, maalala ko lang. Hindi kasi ganito, ang pagbibigay is attitude talaga supposedly ng heart. Meron din kami ni Che, kumakain kami sa kwento ko lang, baka mawala eh. Hindi, yung sa Freedom Park kasi, ang daming mga pulubi. Okay. Ngayon, isa sa mga, kasi ayaw namin ng yung nakukonsinti sila. Yeah. No? Meron din tayong anti-mendicancy na tinatawag. So, ang ginagawa ko kasi is, nasan yung magulang mo? Yun yung lagi kong tanong. Nasan yung magulang mo? Wala po eh. Ay, ganito na lang, ampunin kita. O kaya pag-aaralin ka namin. O kaya, may dadaling ka namin sa maraming mag-aalaga sa iyo. Umaalis. Ba't kaya umaalis? Ayaw nila. Di ba? Ba't kaya? Hindi. Gusto nila yung manghingi lang. Possible, sindikato, o yun ay mindset nila, or yun yung culture nila. Pero isipin mo, ang ganda na ng offer, di ba? Pag-aaralin sila. Magtataka pa doon, yung dumating si Christ to save us, imananampalataya sa Kanya, will not perish but have eternal life, tinanggihan pa ng iba. Yung pa kaya. O yun. Minsan tayo na rin mismo ang nagkukulong sa ating sariling kasarilan eh. No? Sa Ayaw ating natin kasalanan. magpaligtas eh. Yes. Mga ganun. Parang ganun. Hindi, okay lang ako. Okay ako. Hindi ka nga okay. Unless bulag ka talaga, hindi mo makita. Next, 12 to 14. Mayayari pala natin. Mayayari yan. Dahil sa ginagawa nyo ngayon, nabibigay ang mga kailangan ng mga kapatid at sobra pa silang nagpapasalamat sa Diyos. Okay. 13. Dahil nagsisilbing proof ang pagbibigay niyong ito. Marami ang magbibigay ng papuri sa Diyos para sa pagiging tapat nyo sa magandang balita ni Christ na pinaniniwalaan nyo. Hanggang 14 na ba? At para sa pagiging sobrang matulungin nyo sa kanila at sa lahat. Kaya ngayon, buong puso nila kayong ipagpe-pray dahil sa umaapaw na kagandahang loob na binigay ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos sa regalo niyang walang kapantay. May 4 na benefit ang pagbibigay mula sa Corinthian Christians. Okay. Una, syempre, yung pangailangan ng mga ng mga kapatiran. Sa ibang church? Oo. Yun yung obvious na una. Pero pangalawa, yung direct impact talaga. Pero yung pangalawa is yung ma-exercise natin na purihin at pasalamatan yung Diyos. Kasi kung walang hinipo yung Diyos na magbigay, wala ring magbibigay, wala ring mapoprovide ng treasures. Pangatlo, napoprove dito na si God is kumikilos sa buhay ng bawat isa and na-exercise yung pag-practice ng good news sa ibang tao. So nakikita yung pag-obey ng tao dahil sa pagbibigay. And number 4 is na pagpe-pray ngayon nung recipient na church yung nagbigay na church. So ano nangyayari? Materially, tumatanggap sila. Spiritually, is nagsishare din sila by praying towards doon sa kanilang mga brethren na tumulong sa kanila. For example, brother, maraming salamat ha. Lagi kita ipapanalangin na ingatan ka ng Diyos. Minsan nagtataka ka na nagbigay ka lang naman pero yung protection sa'yo ng Diyos, grabe. It's because lagi ka pala pinagpipray ng mga brethren na tinulungan mo. Hindi ko naman sinasabi na dependent si God sa prayer natin. Pero sabi inutos kasi na mag-pray. And also, the prayer of the righteous avails much. So, wag nating mamaliitin yung prayer. Hindi naman natin binabali yung kagustuhan ng Diyos pag nagpe-pray tayo. Yes. Pero inutos kasi mag-pray at you pour your heart. Diba? Yeah. Sabihin mo. In fact, sa dami ng mga nangyayari sa mundo, sa mga kailangan nating gawin, sa kailangan nating talikuran, imposible na hindi ka mag-pray. Para bang as a Christian, kung nare-realize mo yung pangailangan na mag-pray, magpe-pray ka talaga. Kahit wala kang desire mag-pray.
in need ka eh. Yes. Desperate ka eh. Oh, Kung yes. alam mo. Yes. So, lahat ng ito ay nag-ugat sa pagbibigay, pusong mapagbigay sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Again, hindi to random na mga taong binibigyan. Ang binibigyan nila dito ay mga brethren din sa ibang iglesia. Oh, wala naman sinabi ditong nangungonsinte. Oh, wala naman sinabi ditong random na tao. I'm not saying na Bawal mali yun. yung tumulong ka sa mga pulube. Wala namang sinabing mali na ganito, ganyan-ganyan. Pero ito may purpose. Sino yung binibigyan? Mga brethren din, hindi ibang tao. Yun. So, paano natin ito i-apply, Sir John, sa ating buhay ngayon? Una, Sample tayo, mga talaga. una sa mga church. nangyayari. Una sa church. Mm. Talagang it is expected naman bilang Kristiyano, tumutulong tayo financially sa simbahan, sa church. Okay? Marami kasing benefits yun eh. Operational expenses ng simbahan, pangailangan Lalo ng na kung mga nagre-rent, Kung yan ang nagre-rent Oo. kayo. pangailangan ng brethren, 'di ba? Yung sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung mga ginagamit na materials. So kumbaga, meron tayong paghuhugutan. Mga emergency sa kapatiran na talagang walang-wala o doon natin huhugutin. Yun. So meaning to say, sa ganung thinking pa lang, hindi pwedeng hindi ka magbigay eh. O hindi ko ina-impose Pinakikita ko lang na sana nakikita ito ng ibang mga tao na hindi ka nagbibigay kasi pinipirahan ka. Now, if you think that, isipin mo, kaya ka ba niligtas ng Diyos is para magkaroon ka ng utang na loob sa Diyos? Siguro sabihin nila, yes, no. Niligtas ka ng Diyos kasi mahal ka ng Diyos. Period. Yun lang. Hindi required ang Diyos na iligtas ka. Pero dahil mahal ka ng Diyos, iligtas ka. Period. Wala siya sinabi na para magkaroon kayo ng utang na loob sa akin. Hindi. Kailangan ba tayo, di ba? Hindi tayo kailangan ng Diyos. Kahit wala tayo, nandun pa rin yung Diyos. Hindi para magkaroon ng utang na loob. Though, syempre, bilang pasasalamat, magkakaroon talaga tayo ng utang na loob dahil hindi tayo kaligtas-ligtas at hindi tayo deserve na tumanggap ng kaligtasan, binigay pa rin niya. Ganun. So, kung sa simbahan, yung essence no? Yung mga essence sa pagiging Christian pamilya mo yun eh. Bakit mo panghihinayangan na tumulong? Bakit ka nagdadamot? Marami kasi kung gastos ganyan-ganyan O di kahit konti. Ito, medyo, ganito yung mindset ng iba Kunwari, may namatayan, ganyan. Kasi bigay na kaysa tayo abuluyan. May mga ganun silang linya Mababaw lang yun, mababaw lang. Ayoko naman na yun yung motivation yun na kaysa ako yung bigyan. Hindi It is more blessed to give than to receive. Sige nga, bigyan mo ako. Hindi mo rin pwedeng sabihin yun. Kasi ang principle sa Bible ay hindi para angkinin mong pakabig, kundi para ikaw yung unang mag-apply. Hindi rin tama yung heart mo kung sabihin, sige nga, bigyan mo nga ako. Hindi ganun. Sige nga, i-test mo ako. Ako magbigay. Ayun. Ganun ang motivation natin. Kung sa tingin mo is parang hindi sapat sa'yo yung ginawa mong pagbibigay, di yung actual na brethren mo, dun mo idiretso yung tulong mo. Yun. Kumbaga kaya lang ibinibigay sa church kasi dahil mas marami ang mga elders sa church, mas maraming tao yung nag-iisip paano nila mas maayos na i-distribute yung material wealth na ipinagkakaloob para kay God through yung mga elders ng church. Yun, ganun lang. Kaya nga nagalit si Peter di ba kay Ananias at Sapphira? Di ba in the first place, sa inyo naman yan. Well, ba naman, huwag niyo ibigay sana. Okay, kaya sabihin nyo na, declare nyo kung magkano lang naman talaga ibigay nyo. Tapos, wala naman manguhusga sa inyo Hindi nyo kailangan gayahin na ibibigay nyo lahat. Kung hindi naman kayo bukal sa loob nyo na ibigay lahat. Yun. Last, 15. Ano pa ba? Last na yan. 2 Corinthians 9:15. Yun. Salamat sa Diyos sa regalo niyang walang kapantay. Alam mo ba yung salitang regalong walang kapantay is hindi talaga siya nag-e-exist na salitang Griego nung time na yon. Walang kapantay.
wala ring katumbas na regalo ng Diyos walang katumbas na translation talaga yun in English. Invento lang daw yun ni Paul nung time na yun. That is anekdiegetos. Sabi dito, it is not found in any ancient writing before this time. Apparently, Paul made up the word to describe the indescribable. Wow. Kumbaga, nag-imbento si Paul ng salita para i-describe yung indescribable. Ganon daw ka-indescribable yung gift ni God. So, ano ba yung gift ni God? Salvation? Pwede. Si Jesus? Pwede. Bakit hindi both? Oh, so indescribable talaga. The gift of God, which is Christ, tsaka yung salvation na dala niya. So, hindi natin kasi pwede i-separate si Christ at tsaka yung salvation eh. So, dun pa lang, indescribable na kung aaralin mo lang kung ano ang mga kabutihan na ginawa ng Diyos at patuloy na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, though we are undeserving, indescribable talaga yung gift ni God sa atin. Ngayon, thinking that, hindi na tayo ganong magdadamot, hindi na tayo ganong manunumbat, hindi na tayo ganong magkikimkim o kaya magtatago ng para sa atin for self-preservation, kundi mas iisipin natin yung ating kapwa. From selfishness to selflessness. Yun lang. Wala naman na akong Okay na. So guys, yun lang po. At maraming salamat. See you next week. Bye!